ngayon ay nasa sentro ng atensyon sa XRP dahil may isang kilalang personalidad sa investing community na nagbigay babala tungkol po sa panganib ng pagbenta ng mga promising investments ng masyadong maaga. Sinasabi po ng veteranong investor na ito na isa sa pinakamalaking pagkakamali ng mga investors ay ang pagbebenta ng isang malakas na asset bago pa nito maabot ang tunay na potensyal nito. Ang ganitong babala ay lalong tinatangkilik ng mga XRP supporters na matagal nang naniniwala na mas mainam ang patience kaysa sa mabilis na kita. Kaya yan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy, ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito po sa ibaba ng ating screen. At simulan po natin sa unang katanungan kung ano po ang sinasabi ng mga taga-suporta ni XRP tungkol dito. Ayan, bagamat hindi diretsong binanggit ng market analyst si XRP o ibang asset, tumama pa rin ito sa sentiment ng mga taga-suporta ni XRP. Matagal nang ipinaglalaban ng kanilang community ang pagiging matyaga sa halip na mag-focus lang sa short-term profit. Naniniwala sila na ang ganitong mindset ay makakapagbigay ng mas malaking kita sa hinaharap. Kung sakaling magbenta ang maraming holders ng maaga, posible itong magdulot ng biglang pagbaba ng presyo dahil mababawasan po ang demand. Ngayon ay bakit po sinasabing malaking pagkakamali ang premature selling? Sa kasalukuyan ay may malawak na pag-asa na si XRP ay aabot sa double digit o kahit triple digits ang kanyang presyo. Para kay Farina at sa iba pang mga advocates, kung mauulit ang pattern ng pagbebenta ng maaga at pagkatapos ay pagsisisi, mas malaki po ang epekto nito sa susunod na mga market cycle. Kung mangyari ito, marami pong investors ang maaring mawalan ng pagkakataon sa malaking kita at ang presyo po ni XRP ay maaring hindi agad maabot ang inaasahang target sa mas maikling panahon. Ngayon ay ano po ang mga aral mula kay Bitcoin, Berkshire Hathaway at Apple? Maraming beses nang ikinukumpara si XRP sa mga matagumpay na investments tulad po ni Bitcoin, Berkshire Hathaway at saka Apple. Halimbawa, ayon po kay Farina, ang pagbili ng XRP sa halagang $2 ay parang pagbili ng Bitcoin noong nasa ilalim pa ito ng presyong $100. Kung ginawa mo iyon noon kay Bitcoin, halos 100,000% na ang nadagdag sa value ngayon. Ang ganitong comparison ay nagpapakita na kung maghihintay ang isang investor, posibleng makamit din ni XRP ang ganitong laki ng pagtaas. Ito ay maaring magdulot ng matinding demand sa market kapag napansin ng marami ang potensyal nito. Paano naman po ikinukumpara ni Linda Jones si XRP sa Berkshire Hathaway? Para kay Linda Jones, ang kasalukuyang estado ni XRP ay kahalintulad po or kapareho ng Berkshire Hathaway noong unang mga taon nito. Noon ay tanging mga pasensyosong shareholders lamang ang nakakita ng tunay na halaga ng kumpanya. Ang stock nito ay tumaas po ng higit 292,000% mula nang magsimula ito. Para sa kanya, posibleng makita lamang ang tunay na halaga ni XRP pagkatapos ng ilang taon ng adoption sa global payments. Kung mangyari po ito, malamang na sumabay din ang presyo ni XRP sa pagtaas ng demand. Ngayon ay bakit po ikinukumpara ni John Squire si XRP sa Apple bago mag-iPhone? Ayon po kay John Squire, ang pagbebenta ng XRP ngayon ay parang pagbebenta ng Apple stock bago pa lumabas ang iPhone noong taong 2007. Noong inilabas po ang iPhone, tumaas ang stock ng Apple
ng mahigit 8,500%. Para sa kanya, hindi pa rin nakikita sa kasalukuyang presyo ng XRP ang tunay nitong halaga, lalo na dahil sa lumalawak na partnerships ni Ripple, cross-border utility at adoption sa iba't ibang kumpanya. Kung magkaroon po ng malaking catalyst tulad po ng ETF approvals at posibleng paggamit nito sa US digital reserves, posibleng makita si XRP sa triple digit range. Ito po ay magbibigay ng matinding upward pressure sa market. Yan, bilang sunod na katanungan ay ano naman po ang tinatawag na buyback lower trap. Yan, dito na po nagbigay ng babala si Farina laban sa strategy na magbenta muna at pagkatapos ay bumili ulit kapag bumaba ang presyo. Ayon sa kanya, maraming factors gaya ng geopolitical events, market manipulation at biglaang institutional news ang pwedeng magpataas ng presyo overnight. Kapag nangyari ito, maaring hindi na makabalik ang mga nagbenta sa mas mababang presyo. Kung mangyari po ito kay XRP, marami pong traders ang posibleng mawalan ng position habang patuloy po ang pagtaas ng presyo. Yan, sunod na katanungan ay ano naman po ang personal na strategy ni Farina dito. Para kay Farina, mas mainam po na magbenta lamang ng kaunting bahagi ng kanyang XRP bago umabot ito sa mga presyong $10, $50 at saka $100. Karamihan po sa kanyang holdings ay kanyang itatabi para sa lending kapag pinayagan na ang institutional borrowing. Sa ganitong paraan, makakakuha po siya ng income nang hindi kailangang ibenta lahat ng kanyang asset. Kung magawa ito sa malawak na scale, maaaring mabawasan po ang sudden selling pressure at mas maging stable ang presyo ng XRP. Yan, bilang panguling katanungan ay ano naman po ang pinakamalaking pagkakamali ng investors ayon sa Invest in Assets. Sa uli, ayon naman po sa Invest in Assets, ang pinakamalaking pagkakamali ng investor ay ang hindi pagbili sa pinakamababang presyo, kundi ang pagbibenta ng maaga sa panahong nagsisimula pa lamang ang tunay na pagtaas ng asset. Kapag nangyari ito kay XRP, marami pong holders ang posibleng mawalan ng malaking oportunidad habang papalapit ang major bullish catalyst. At ayan, sa kabuuan, para po sa akin ay malinaw na ang pagiging matyaga ay susi para kay XRP. Lalo na kung naniniwala po tayo sa long-term potential nito. Ang kasaysayan ng mga matagumpay na assets tulad po ni Bitcoin, Berkshire Hathaway at Apple ay patunay na ang mga malalaking kita ay madalas nangyayari sa mga taong hindi po basta-basta sumusuko. Kung gagamitin po ang tamang strategy, may iwasan ang premature selling at makakamit ang maximum gains kapag dumating ang tamang panahon. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.